Sabi ni Representative Leila de Lima na patama kay VP Sara para daw silang magulang na tinatabig at sinisigawan ng anak na tumatangging magpaliwanag kung saan napunta ang baon. Tamang analogy ba ito o false analogy? Alamin, panoorin at ikaw na ang humusga. Sa budget deliberation ng Office of the Vice President, gigil si Representative Leila de Lima matapos hindi sumipot si VP Sara Duterte. Bilang tugon, inaprubahan ng Kamara ang kanyang amendment. Bawasan ang pondo ng OVP mula 889 million pababa sa 733 million. Sa kanyang pahayag, ginamit ni de Lima ang analogy ng magulang at anak. Parang sinasabi niyang ang Kongreso ang magulang na nagbibigay ng baon. At si VP Sara ang anak na dapat magpaliwanag kung saan napunta ang pera. Pero ayon sa mga netizen, false analogy fallacy daw yon. Ano yun? False analogy ang tawag kapag kinukumpara ang dalawang bagay na hindi talaga magkatulad sa mahalagang aspeto. Sa kasong ito, ang pera ng OVP ay hindi baon. Ang baon, pang-personal. Samantalang ang budget ng gobyerno ay pera ng taong bayan, ginagastos para sa bayan, hindi para sa sarili. Kung susundin ang analogy ni de Lima, parang sinasabi niyang pera ng Kongreso ang ibinibigay nila, which is misleading, dahil taumbayan ang tunay na pinagmumula ng pondo. At may nagsabi pa, selective ba? OVP lang ba ang anak ng Kongreso? Yung Office of the President, bakit hindi rin ipatawag? Lalo na't may mga isyong lumulutang tungkol sa flood control budget. Tanong sa mga viewers, tama bang ihalintulad ni de Lima si VP Sara sa anak na may baon? O lumihis na ito sa tunay na punto ng accountability? I-comment ang opinion mo sa baba! Like kung gusto mong makita ang tunay na laban sa katotohanan. Share para mas marami ang makaalam ng isyong ito. Follow for more truth bombs and fearless exposés. Got a brand or product? This space could be yours. We create content that gets seen, and we're open for placements. DM us or email newsbulletin24@gmail.com. Let's get you featured next.